Magandang araw sa inyo lahat mga master at welcome back sa aking YouTube channel. So ngayong araw po mga master ay magwa-wiring po tayo sa ating bago nakuhang project mga master. So ang sitwasyon dito ngayon ay nakapag ceiling na po yung karpintero dito. So yun po yung hahanapan natin ng yung diskarte natin kung paano natin mawiringan yung ating mga ilaw dito sa ating project. Ngayon po andito tayo sa loob mga master. So kung nakikita nyo mga master ay may wire na po itong iba nating dito. So pinapalusot natin tong mga wire na to kasi minamadali yung ceiling natin dito. O kailangan natin na lusutan ng wire yung ating dito sa ilalim ng ceiling. So may mga portion tayo dito na nalagyan natin ng wire na hindi natin nakuha ng video. So kagaya niyan. So yung mga PVC niya at wire sa itaas hindi pa yan na ay kukonek or na splice yung ating doon sa itaas ng ating ceiling. So bali yung ceiling natin dito mga master ay gumamit po ng rick tube or rectangular tube yung karpintero dito at saka yung metal paring para medyo matibay yung ating ceiling. So meron po tayo dito na electrical fan mga master. So ito ay gawa-gawa ko lang to. So pinakita ko sa may-ari kung okay lang ba sa kanila itong electrical plan na ito. So yung plano ng ilaw niya at saka yung sa outlet. So dinodrawing ko na lang siya dito kasi may electrical plan po ito pero hindi pa ng kuan customer natin. So may mga nabago sa electrical. So dinagdag inano ko na lang yung suggestion ko na lang tong pero okay naman yung may-ari dito. So kung ganyan yung setup ng kanyang mga ilaw. So ngayon ito yung kanyang layout ng kanyang ilaw dito mga master. So dito tayo kanina. So ito yung hagdanan niya. So ayan, puntahan muna natin yung hagdanan niya. Ayan. Kasi nasa third floor po ito. So ito yung hagdanan niya papunta dun sa labas. So ngayon ito yung hagdanan natin. So may ilaw po tayo dito isa mga master. So hindi natin ginita yung ating ilaw dito kasi ayaw na may-ari na dito natin ilagay. So dito natin ilagay yung para sa ilaw natin para madali lang daw palitan ng bumbilya kung sakali mapundi yung ilaw natin dito. Pero may yung ilaw na to ay 3-way control mga master. So yung switch natin dito, so dyan natin ilagay yung ating switch na 3-way. Tsaka yung kanyang is dito sa ibaba, doon sa ibaba yun. So bali may ilaw po tayo dito na isa. So ayan mga master, nalagyan na natin siya ng wire. So may isa tayo dyan. At saka yung dito, yan. So yan, maglagay tayo ng isang ilaw dyan. So baling itong apat na ito mga master ay magkasabay itong ilaw. So dito yun ilagay. So dito na banda. Bali may apat na ilaw po tayo dito. So ito yung ilaw. So yung switch naman dito ay yan, dito natin ilagay. So hindi pa natapos tong portion na to. So kasi ilagay niya dito ay yung double walling na plywood. So antayin magpalusot na lang tayo ng wire dito para sa switch natin. So dito natin yung switch natin sa yung apat at saka yung isa dito. So ayan dito. So ngayon dito naman sa side na to, ayan. So may 6 na ilaw po diyan mga master. So ito yung side na to. So 6 na ilaw. So bali yung tatlong to ay sabay ilaw tong tatlo. At saka yung ito naman, yung tatlo naman to ay magkahiwalay din tong switch niya.
Ngayon naman so sa portion naman yung mga master, yung beam na yan is babalutin siya. So maglagay siya dito ng para sa cove light niya. So may cove light tayo dito para yung post beam natin diyan. So yung switch naman dito mga master ay dito natin ilagay sa side na yan. So yung minarkahan natin siya. Ayan, so dyan yung switch ng ating dito. So ito namang ilaw natin dito sa center mga master. So maglagay kasi tayo ng ilaw dito. So pinopropose ko sa may-ari na mag 3-way tayo dito. So kasi dito yung kwarto ng may-ari. So maglagay ako ng 3-way switch dito at saka yung naman niya is dito natin nilagay yung kanyang isang 3-way switch. So dito at saka dito yung 3-way switch pa control na ilaw na to. So itong kwarto naman to mga master is ito yun. So nalagyan na natin siya ng wire. Ayan. So ito yung kanyang CR at saka yung kwarto niya. So nilusutan natin siya ng tubo at wire dyan para sa ilaw at saka outlet. So ayan naman ay yan, switch lang yan. So ayan. So baling ko ito naman kwarto to mga master is ito yung kwarto niya na to. So maglagay tayo ng dalawang ilaw diyan, isang ilaw at saka isang ilaw dan. So doon naman sa CR, so ito yung CR niya. Ayan, so isang ilaw lang to. Pero yung kada CR na to ay may ceiling fan po tayo or exhaust fan po tayo mga master. So dito kasi dito yung inidoro niya na banda. So dito natin ilagay yung ating exhaust fan. So ito yung CR din to. So exhaust fan din dito mga master. Tsaka yung dito sa kwarto na isa to. So ngayon naman dito naman tayo sa labas. So diyan. So may ilaw po tayo dyan sa labas mga master. Tsaka may din to, may canopy din to sa labas. So may dalawang ilaw din doon. So ayan. Tapos yung outlet naman dito mga master is ito. Ito yung layout ng ating mga outlet. So ayan. Ngayon pagdating naman sa circuit natin mga master, yung ilaw natin is dalawang circuit po yung mga ilaw natin. So sa bandang dito mga master, yan sir dyan, at saka yung doon sa kwarto na yan at sa labas ng mga ilaw is isang circuit lang po yun ilagay natin. So bali 6 na ilaw at saka yung dito at saka yung dito sa labas. At saka yung pangalawang circuit naman dito na kinokontrol ay yung dito sa kwarto na to at saka yung dito sa kitchen at saka yung dito na kwarto to. So yun po yung kinokontrol ng pangalawa nating circuit mga master. So ayan, titignan muna natin yung doon sa ilalim mga master. So kung ano ba yung magagawa natin ngayon, kung paano natin i-wiring yung ating electrical kasi nakasiling na po yung may-ari. So pero sabi naman ng karpintero ay pwede naman pasukan or tutulayan yung ating ceiling dito sa ilalim mga master kasi yung ginamit dito ay yan rec tube na 2x1 na rec tube. So pwede tayo dumaan dyan sa ceiling na yan. Depende sa anong height ng ceiling nyo mga master kasi yung dito so maliit lang yung pagkasyahan natin dyan kung papasok tayo sa ilalim. So gagawin na lang po natin kagaya nito. So wala pa tayong preparation para sa hulog para sa ating switch. So ang gagawin po natin ngayon is gagayahin po natin dito. So sinukat natin yung switch natin kung saan banda at saka tinusok natin yung PVC natin na may wire para doon na tayo sa itaas mag splicing master. So kasi pwede naman ipasukan yan dyan. Ang dito lang kasi sitwasyon dito is yung maliit lang yung natin dito papasukan. So titignan natin siya nga dito mga master.
So ito yung loob ng ceiling niya mga master. So dito tayo papasok mamaya para makapag wiring tayo dito. So yan. So ito na yung wire natin na piniprepare mga master. So galing po ito sa panel board natin. So kasi yung panel board natin na is dyan natin ilagay yung ating panel board. So yan po yung circuit 1 natin para dun sa kwarto doon at saka yung dito sa hallway. So ito po yung circuit natin na piniprepare. Saka ito naman yung wire niya. Ayan, ito yung wire niya papunta na dun sa junction box natin doon. Saka ito naman yung wire natin papunta dyan sa kwarto natin na dyan. So ito yung kwarto na isa. So yung circuit na to is ipagsabay natin dito at saka yung dito sa kitchen. So ayan mga master, at magsimula na po tayo sa pag-wiring. So okay, magsimula po tayo dito na side mga master. So itong kwarto na to, bali ito. So dito po tayo magsimula. So bali dalawang ilaw po dito sa kwarto at saka isang ilaw din dyan at saka isang exhaust fan. Yung exhaust fan natin ay magkasabay kinokontrol ng ating switch dyan sa CR. So ngayon gagamit po tayo dito ng yung tinatawag na hulog, or sa Bisaya ay tonton po ang tawag namin dito sa Bisaya. So yung hulog ay natin dyan sa kisame hanggang dito sa kanyang simento para mai-target natin yung butas natin para sa ating switch at saka yung outlet natin. So kasi may outlet po tayo dito na side. So ito yung outlet natin na side mga master, kasi ito yung kwarto natin na tatrabahuin. Ayan. So dyan tayo maglagay ng switch natin at saka yung outlet natin dyan sa ibaba. So yan, magsimula po tayo. So ito po yung wire natin dito mga master. So gagamit po tayo ng 2.0 para sa ilaw natin. So yan, may 3.5 po tayo dito para sa ating outlet. So sisimula na po natin yung pag-wiring natin dito mga master.
Ngayon po ay nailusot na natin yung ating mga PVC dyan sa loob ng ceiling natin mga master, pati yung dyan sa CR natin, saka sa ating mga ilaw. So next naman natin na ilusot yung ating wire is yung dito, yung bali yung apat na wire natin dito mga master. So ito po yung banda na dito, so yung apat na to is yun na itong ilusot natin. Okay, mga master, nailagay na natin yung wire natin dito na apat, pati yung dyan sa kwarto natin. So aakyatin natin siya dito sa itaas ngayon. So ito yung taas natin dito. Ayan. So yan po yung wire natin kanina na sinuksok natin papunta dito sa ilalim ng ating kisame. So yan po yung para sa switch natin. Yan. Saka ito naman yung para sa ilaw natin dito. Yung apat natin na huli natin sinuksok mga master. May apat po dyan. So ngayon i-layout natin muna yung dito sa apat na ilaw po dyan. So isa lang yung switch natin dyan mga master. Bali nakaano lang yan, naka parallel lang yung connection niya dyan. So yung dito katapos natin dito i-splice ay dito naman tayo. So gagamit po tayo dito ng ano, yung pang gapangan natin. So kukuha tayo ng siguro kahoy para magapangan natin dito yung ating metal paring. Pero bago yan ay ano muna natin yung ating service entrance mga master. Ito yung service entrance natin na papunta dun sa labas. Ilusot muna natin yung ating service entrance papunta dyan sa ginawa nating butas mga master, kasi dyan sa ibaba ay dyan yung ating panel board. So ito naman yung ating circuit humra natin. So ipapasok po natin yung ating service entrance dyan sa butas natin mga master. So gagapangin natin siya.
master. So nilusutan natin yung ating service entrance na galing doon sa labas. So ngayon naman bago natin layout natin yung ating para sa ilaw natin yung apat dito. So pero bago tayo papasok dito mga master sa pag-layout, i-prepare muna natin yung ating gagamitin, tulad ng junction box, yung ating PVC, tsaka yung ating mga connector. So may inihanda na tayo dito yung junction box natin. So lalagyan na lang po natin siya ng yan, yung connector natin para prepare tayo dun sa ilalim mga master. So lalagyan muna natin ng connector tong ating junction box. Yan po, ito na po yung ginawa nating layout para sa ating para sa ilaw natin dyan mga master. So sinaksak na natin yung ating PVC pipe, so yung junction box at yung connector natin. So ayan na po yung layout nya dito sa ibaba. So yan na natin siya dyan sa kanyang lalagyan ng para sa ilaw natin. So ayan, tubo na ipapunta dun sa ilaw natin dyan. Saka ito naman yung dito. So yung doon naman at saka yung isang doon sa kanto na yan. So yung mga wire natin dyan ay isusuksok natin dito sa ating PVC nga mga master. So papasok po tayo dito, gagapang po tayo para mailusot natin yung ating wire dyan dito sa papunta sa ating mga junction box para makapag-splice tayo dito. So ayun po, papasok na po tayo dito sa loob mga master. So ito yung wire natin para sa ating papunta sa ating switch. So maglalagay po tayo ng PVC dyan patungo dito sa ating square box para dyan na lang tayo mag splice. So yung wire natin dyan is papasok natin dyan sa junction box. Tapos yung mga linya natin para sa ating ilaw ay yan, ilulusot natin sa ating PVC ngayon. So ayan, at papasok na po tayo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Okay mga master, ito na po yung wire natin. So yung dapat na splicing natin dyan ay hindi na tayo nag-splice dyan. So pinapunta na natin yung wire natin hanggang yung dyan na wire, saka yung doon na para sa ilaw natin. So dito natin pinatakpo sa junction box na to kasi nahihirapan ako sa pag-splice dyan. So dito na lang natin i-splice yung splicing natin. So kasi mahaba naman yung wire natin at umabot naman dito sa junction box na to. So ngayon nilagyan ko siya ng tagging dito mga master. So yan, binando ko yung isang pares dyan, yung para sa ilaw na yan, saka yung ito naman ay yung para sa ilaw natin doon. So nilagyan ko siya ng marking dito o yung tagging natin
So ito yung load side ng ating para sa ilaw mga master. Kasi yung wire natin dito ay puro puti. So nilagyan natin siya na para sa return ng ating papunta sa ating ilaw. So ngayon i-terminate na po natin o splice na natin yung ating dito sa junction box. So yung linya natin dito yung kanina. So ito yung wire natin para sa ating papunta sa ating switch mga master. So ito yun. So ipapasok natin siya dito para may splice na natin siya. Ayan. So ayan na po. So ayan puputuloy na po natin yung wire natin kasi nagkapaglagay na tayo ng tagging dito. So ito rin. Okay, ito. Ngayon pagdating naman sa termination or splicing natin dito mga master, gagawin po nating return para sa ating ilaw itong yellow mga master. So ayan, so babalatan muna natin yung ating yellow. Ito yung return. So ngayon ito naman yung nilagyan natin ng tagging dito, yung may electrical tape. Ito yung papunta sa ilaw natin. So ayan. Babalatan muna natin siya lahat. Ayan. Ito. So tapos na natin balatan yung merong tagging master. So i-splice na po natin, bali 4 yung wire natin kasi 4 yung sa ilaw. Bali 4. So yan. Saka connect natin yung yellow natin, yung galing sa ating switch. Yan. So ayan po mga master, i-splice na po natin. So bali yung natira dito ay yung neutral natin. So itong gray natin ay gagawin po natin tong neutral. So yung natirang wire natin dito is yung neutral na galing sa ating ilaw. So ayan. So pagsamahin po natin tong 4 na to at saka yung isang green mga master. So ayan, 4 na wire. So ayan, 4 saka itong green kasi ito yung neutral natin, yung green. So ayan na po yung splicing natin dito mga master. So ito yung galing sa ating switch, yung papunta sa ating switch, saka yung neutral. Okay, next na po natin tatrabahuin mga master yung inalusot natin para sa ating switch, so, diyon sa kwarto, saka dalawang ilaw niya.
So yung sa CR mga master, kaya sinadya ko tinaasan yung wire natin is dito natin i-splice yung ating para sa ilaw natin at saka yung sa switch. Saka may isa tayong wire dyan para sa ating wall ceiling exhaust fan. So yan, so yung wire na yan is dadalhin natin sa dito. Saka yung dito naman ay yan, dyan tayo maglalagay ng junction box sa ibabaw ng ating beam para may tayo tungtungan dyan. So yung wire natin ay ilagay yan patungo sa ating junction box sa kabila mga master ay 4. So bali may circuit po tayo dyan sa ibaba na para sa ating outlet at saka yung circuit natin dito para sa ating ilaw. So bali 4 po yung wire na ilusot natin sa ating PVC ngayon. So may piniprepare tayo dito na wire yan. So kulay red lang po ito, kaya nagmarking tayo or naglagay tayo ng tagging dito mga master. So ito yung tagging natin dito. So yung binandol natin, ito yung para sa outlet. Saka yan, yung minarkingan natin ng isang red ay ito yung circuit para sa ating ilaw ngayon. So ito po yung ilulusot natin dito sa ating PVC. Ayan, ito na po yung wire natin dyan mga master. So nipasok na natin dito sa ating PVC patungo dito sa ating junction box or square box. So ngayon i-layout muna natin yung wire natin dito para sa dyan sa CR. So ito yung PVC nya. So maglagay po tayo dito na para sa circuit ng ating ilaw mga master. Saka may return po tayo or may load side po tayo sa ilaw na ilalagay dito kasi may ilaw po dito banda. So bali dalawa, may isa dyan at saka isa rin dito sa so tinatayuan natin. So maglagay po tayo dito ng circuit return ng ating ilaw. So para dito sa ilaw natin. Saka yung switch naman natin ay dyan banda mga master. Dyan tayo maglagay ng ating switch para dito sa dalawang ilaw natin. So yan. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Ngayon ito na yung wire natin na pinasok natin sa ating PVC mga master. So itong PVC na to ay galing to sa ating para sa switch. So ito naman yung isa ay papunta sa ating ilaw mga master. So yung bali dito maglagay po tayo ng wire dito para sa ating exhaust fan. So dito na yung splicing natin lahat, pag galing sa ating switch at saka yun sa ating ilaw mga master. So ngayon naman doon naman tayo mag layout para sa ating linya ng ating ilaw at saka switch na yung dalawang ilaw natin dyan. Ngayon naman po mga master ay doon na po tayo mag splice. So, kasi yung dyan ay natapos na natin i-splice patungo dito sa ating square box. So ngayon naman yun na po yung ating splice ngayon, saka yung dito sa square box natin yung para sa switch natin sa CR, saka sa ilaw natin yung exhaust fan nya. At ngayon po ay papasok na po tayo dito sa loob ng kisame natin mga master. So ito yung reach tube natin, ito yung gagawin nating apakan. Saka ito yung kahoy natin na gagawin nating tungtungan dyan sa loob para makapag-splice tayo dyan sa ating junction box. So ayan, at papasok na po tayo. So ngayon dito na tayo sa loob mga master. So ito yung junction box natin. Ito yung circuit natin papunta doon sa ating square box dyan. So ngayon una nating i-splice dito mga master ay yung circuit natin para sa ating outlet. So ito yung circuit natin para sa tong outlet. Ayan, ito yung yellow at saka green.
tsaka yung patungo naman sa ating circuit breaker. Ayan. So ito yung wire natin. So ito binandol natin siya. Tsaka yung sa ilaw naman ay ito. So puputulin natin yung para sa outlet natin ngayon para may splice natin dito sa or may dugtong natin dito sa ating yellow at saka green. So yan. Okay, natapos natin i-splice yung para sa outlet natin mga master. So ito na yung para sa outlet. So bali yung natira na natin dito yung circuit para sa ating ilaw. So ito yung circuit natin para sa ilaw natin mga master, yung galing sa ating panel board po ito. So itong may tagging natin is ito yung live natin. Ito po yung i-connect natin dito sa ating isang red na patungo doon sa ating switch. So ayan yung tagging natin at saka yung patungo sa switch i-connect natin. Saka yung ito naman yung dalawang puti is ito naman yung return natin papunta naman sa ilaw. So ayan, nagmarking po tayo o nagtagging po tayo sa ating papunta sa ilaw kasi yung kulay natin ng wire natin ay puro puti lang po kasi ang connection natin dito ay line to neutral, kaya nilagyan natin siya ng tagging dito para sigurado yung papunta sa ilaw natin ay maisaksak natin sa tamang lalagyan dun sa saksakan ng ilaw. So yun po, at connect na po natin yung live natin patungo sa ating switch. Ayan po, at na-connect na natin yung live natin patungo sa ating switch. So ngayon i-connect naman natin yung return natin papunta doon sa ating ilaw. So bali dalawang wire po ito. So kasi dalawang ilaw po din dito, so bali isang wire po dito galing sa switch sa isang patungo din sa ating ilaw. So kanya-kanyang switch po ito yung dalawang ilaw natin. So connect po natin tong may tagging natin dito sa ating return na galing sa switch natin. Ayan po, na-connect na natin yung dalawang wire natin na galing sa ating switch. So papunta na po ito sa ating ilaw, yung dalawang to. So ang natira naman dito ay yung neutral natin. So ito yung neutral natin na galing sa panel board natin. So ito naman yung neutral natin na galing sa ating mga ilaw. So pagsamahin po natin tong tatlong wire na to, yung neutral side natin. Ayan, na connect na natin yung neutral natin dito mga master. So tapos na natin i-splice yung dito sa ating junction box. So ngayon naman ano naman tayo dun sa ating square box dyan. So yun na po yung ating isusunod na i-tapping ngayon. So ayan yung ating square box, yung galing dun sa ating panel board. So dinaan natin dito sa ating square box dyan para dyan yung mga splicing niya mga master. Ayan, tapos na po natin i-connect dito mga master. Lagyan na siya ng tape. So lalabas na po tayo para mag-splice naman tayo doon sa square box natin dyan. So ayan, ito yung daanan natin dito mga master. Napakaliit lang po ng space. So tagas yung natin dito, pawis. Ngayon po dito naman tayo sa ating square box ng master. Yung galing dito sa kabilang square box patungo dito sa kabila. So yung connection natin or splicing natin dito sa ating CR, yung ilaw natin at saka yung dito sa ating exhaust fan. So ito yung wire natin na galing sa ating circuit mga master, yung patungo sa ating panel board. So ito yung wire natin at saka yung yellow at saka red. Yung puti naman mga master ay ito yung para sa ating ilaw natin dito. So yan yung yung sa flexible natin, ito yung ilaw natin dito. Kadalawa po ito. So ito yung isa. So ito yung wire niya. So i-connect natin yung dalawa
Tapos yung ito namang PVC na to is patungo to sa ating switch mga master. Tsaka ito naman yung isa ay patungo sa ating ilaw. Itong flexible ay para to sa ating exhaust fan. So yung isang PVC naman natin na patungo doon is patungo na sa ating switch mga master. Nilagyan natin siya ng junction box dito kasi may ano tayo dito, yung linya natin para sa ating 3-way switch so, sa ibaba ng ating hagdanan. So kaya nilagyan natin siya ng box dyan kasi yung switch natin is dyan natin ilagay. So ngayon sa pag-splice naman dito, so yung red natin yung gagawin nating live dito mga master. So yung patungo sa ating switch, so yan, wala tayong marking dito, so pipili na lang po tayo either sa dalawa kasi 1 gang lang naman yung switch natin doon. Yung dito naman ay yung red din yung ating gagawin na live patungo doon sa ating switch mga master. So i-splice muna natin yung ating live natin. Ayan po yung live natin mga master. Yung red natin patungo doon sa switch natin sa ibaba, at saka yung switch natin patungo dyan sa ating CR mga master. Ngayon naman i-splice naman natin yung para dito sa ilaw natin at saka yung exhaust fan natin dito sa CR. So ang mangyayari dito sa ilaw natin at saka exhaust fan mga master ay isa lang yung switch natin. So pag yun mo yung switch natin ay sabay aandar yung exhaust fan natin at saka yung ilaw natin. So ito yung wire natin para sa exhaust fan, ayan yung dalawa. Tsaka ito naman yung para sa ilaw natin. So at ito naman yung ayan yung return natin na galing sa ating switch mga master. So i-connect natin yung ano natin. So may naglagay tayo ng tagging dito. So ayan, may kagat ng plier. So ito yung walang kagat yung gagamitin nating patungo sa ating ilaw. Saka yung isa, ayan, wala rin, kinagatan din natin. Ayan. So yung isa ay wala. So ito yung gagamitin natin para sa papunta sa ating ilaw. Ayan, ay connect na natin yung para sa ating ilaw mga master. So ito na yun yung return natin galing sa ating switch, tsaka yung dalawa ito sa ilaw, tsaka ito yung para sa ating exhaust fan kasi nga sabay aandar yung ilaw natin at saka yung exhaust fan. So ayan, dito naman tayo sa isang ilaw natin dito sa ayan dito. Yung yellow natin, ito yung return natin na galing sa ating switch dyan sa baba. So at ito naman yung wire natin na patungo doon sa kabilang ilaw natin dyan mga master. So ipag kabit natin to, yan, tsaka yung dito. So kasi itong ginawa natin na may kagat ng plier, ito yung gagawin nating neutral, katulad din dito mga master. So ang natira dito ay neutral. So yan, may kagat ng plier. So ayan, yun yung gagawin nating neutral dito. So yung yellow natin i-connect natin dito sa puti natin patungo sa kabilang junction box or square box, at saka yung dito sa ilaw natin, yung flexible natin. Ngayon tapos na natin yung splice mga master. Bale yung natira dito ay yung wire na lang natin sa ating neutral. So yan, sabi ko nga kanina yung may kagat ay yung neutral natin. So yan, so tatlong wire po ito na may kagat. So ito yung neutral natin. Saka ito naman yung yellow, ito yung neutral natin na galing dito sa ating square box, yung patungo na sa ating panel board. Saka ito naman yung green natin mga master, ito yung neutral natin, ginawa nating neutral patungo dyan doon sa ilalim, yung square box natin doon. Yan po ay pagkuha na natin ng neutral dyan sa ilaw natin dyan sa baba at saka doon sa hagdanan. So connect po natin tong 5 wire natin dito mga master, kasi yung natira na lang dito ay neutral. Ayan na po mga master, yung ground natin or neutral natin. So natapos na natin i-splice yung dito. So lalagyan na po natin siya ng electrical tape ngayon.
Ayun po mga master, yung wire natin dito ay nailusot na natin para sa ating panel board kasi dito yung panel board natin na ilagay. So bali yung panel board natin na ilagay dito yung ayan, yung 10 branches na panel board. So ayan. Ito po yung ilagay natin dito sa ating uling. So bali ito yung circuit breaker natin dito. So yung natapos natin dito mga master, yung dyan sa loob ay na-splice na po natin, saka yung dyan para sa ating ilaw natin dyan sa CR. Yung dyan naman ay hindi pa natin na-splice mga master. So abangan nyo yung part 2 ng ating pagwawiring dito sa building na to mga master. So yung dito ay hindi na rin tayo nakapag-wiring dito mga master. Pero may ano na siya, may framing na siya para sa ating ceiling. So baka bukas ay malagyan na po to ng ano, yung hardiplex. So hardiplex yung gamit dito. So bali dito may ilaw po tayo dito sa kayan dyan. So may exhaust fan din tayo dyan kasi CR po yan. So hindi pa natin alam tong anong plano dito sa kanyang ilaw dito mga master. So magtanong muna tayo doon sa may-ari bukas. So yung dito ay naipulusot na natin yung dito na mga para sa ilaw natin at saka yung switch pati rin dito. So yun yung tinatrabaho natin kanina mga master, yung para dito sa switch saka yung ilaw natin. So ayan po. So abang-abangan nyo yung mga kung paano natin winawiringan tong bahay na to mga master.